ang Pangulong Bongbong Marcos positibo magiging produktibo ang kanyang biyahe sa Russia at pag-usap kay Comrade Vladimir Putin. Pelaes Momo. Ay naman, narambol na. Vladimir Putin. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay 13 hours to 18 hours depende kung direct flight or wala pa siya. Alas 12 na yata siya lumipad kagabi, di ba? Ayan. So darating siya doon ay mga alauna ng hapon dito. Kung direct flight ha, mga 13 hours ganyan. So alauna ng hapon dito. Alas 8 pa lang yan ng umaga doon sa Russia. Abay, mga ilang oras na gano'n eh. Ilang ahead tayo. Ilang oras ang ahead? 5 hours. Ayan, ganun ba? Ayan, ano lang yan, para masarap ang tuloy sa biyahe, vodka lang ang kailangan dyan. Tsaka neck pillow. Ayan, neck pillow. Okay, proceed, Miss Let. So, ano asahan natin sa biyahe ng presidente sa Russia? Alakay, committed ang Pilipinas bilang pinuno ng ASEAN na tiyaking magiging makabuluhan ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa kanyang departure statement, positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang event na ito ay magpapalalim ng strategic partnership ng ASEAN sa Russia at makatutulong sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, kasama ang mga kapwa ASEAN leaders at si President Vladimir Putin ay susuriin nila ang 35 taong kooperasyon ng ASEAN at Russia para mailatag ang direksyon nito sa darating pang mga dekada. Binanggit ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga tatalakayin sa summit ang pagtutulungan sa kapayapaan at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, seguridad sa pagkain at enerhiya, digital transformation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nataon ang summit sa ika-50 anibersaryo naman ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia, kaya naman mayroong bilateral meeting ang Pangulo at si President Putin. Lakay? Di ba wala bang pag-usapan sa ano? Kasi naikukwento sa akin ni Little Mayor Cesar Chavez nung nasa DOTR pa siya. Pumunta sila ng Moscow, Russia. Binibida yung subway nila doon. Ayan. Nakabiyahe ka na ba sa Russia, Miss Let? Nakapag-cover ka na ba doon? Yung subway doon magaling din sa Moscow Ayan. Baka pwedeng kasi mabagal yata itong JICA. Baka mas mabilis pagka si Putin. Ayan. Gagamitan ng missile pag yung ginagamit sa Ukraine pwedeng gamitin pang pambor sa panghukay sa ilalim sa underground. Ma-efficient daw yung kanilang train doon, Miss Let. Ayan, sa Russia. Ayan. Okay, sige, abangan natin na sana ay maging fruitful ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Russia. Lalo na ang kanyang pagpulong kay President Vladimir Putin. Of course, yung mga pagkakasundan sa Russia-ASEAN Summit. Yes, Lakay. So, yan yung aabangan natin at maiksi lang yung biyahe ng presidente doon. Ang binabanggit nga ni First Lady na hindi kasama sa biyahe ay mukhang 38 hours lang na mananatili doon ang presidente. Di sila mag-iikot doon sa sa Red Square sa Siberia. Di ba siya shopping? Ayan, ano ba maganda mabibili sa Russia? Ayan, vodka lang yata tsaka kabiar Baka wala na ng time si presidente. Ayan, trabaho lang yung kasi kailangan din doon siyang manood ng palabas sa Senado. Oo, magtutuloy na yung Senate Flix Ayan. Basta ibigay ni Presidente Lakay yung mga priority legislation na kailangan daw ipasa ng dalawang kapulungan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa inyo Lakay at Jackie.